Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gardo. Taong 1978, Eastern Samar. Marami ang nakapagsabi na may waga ang isang ermitanyo. Katulad ni Mang Solomon na hinahangaan ng taga-baryo. Bulag ang nasabing matanda. Pero parang disenyo lamang ito sa kanyang pagkatao dahil tila nakikita naman ang mga bagay-bagay sa paligid. Madilim man o maliwanag, wala itong problema sa kanya. Madalas din siyang nakikitang lumalabas 10 oras ng gabi. Dala-dala ang ditungkod na kahoy at debateryang flashlight. Babaybayin niya ang mahabang daan at saka babalik ng bahay. Parang naglilibot sandali. Bagay na ipinagtataka ng lahat pero hindi na masyadong binigyan ng pansin. Maraming nagduda sa iwagang taglay ng matanda. Dahil ilang beses nang kumalat ang usapin, siya ang pumupuksa sa masamang nangyayari sa paligid, lalo na kung usaping aswang. Hindi man nila nakita sa akto, pero yon ang kanilang paniniwala. Naglilibot na naman si Mang Solomon Sigurado kung nag-oorasyon yan para itaboy ang masamang elemento. Yung pag-alagala sa paligid natin. Wika ni Tupi. Sigurado ka ba? Baka mamaya hindi para sa masamang elemento yung orasyon niya. Malay natin tayo pala yung binibigyan ng orasyon. Ikaw, Celso, napaka-negatibo mong mag-isip Kung totoo man yung sinasabi mo, sana noon pang may nangyaring masama sa atin. Ilang dekada nang naninirahan si Mang Solomon dito. Matagal niya na rin ginagawa yung bagay na yan. May nangyari bang hindi kaaya-aya sa atin? Wala naman, di ba? Sa ngayon wala pa. Ano bang alam natin sa pinagagawa ng matandang yan? Ayun na nga, Celso Ano bang alam natin sa ginagawa ni Mang Solomon para makapag-isip ka ng masama laban sa kanya? Ito, parang kung makapagbintang kala mo ang linis sa tao. Ay sus, tignan na lang natin. Basta sigurado ko na may masamang binabalak sa baryong itong ermitanyong yan. Pamisteryo-misteryoso pa. Mukhang maitim din naman ng budi. Hintayin nyo lang. Lalabas din yung tunay na kulay niyan. Muling wika ni Celso. Bigla namang nagsalita si Gardo. Umuwi ka na nga sa inyo. Hindi tayo nagiinuman pero parang lasing ka na. Ang dami mong sinasabi. Wika ni Gardo. Uwi talaga ako. Ayoko nang makita yung matanda na yan Baka mamaya may magawa pa ako dyan Napakayabang naman ito, umalis ka na nga. Parang ako pa yung ginagalit mo, upakan kita dyan Hayaan mo na yan, paring Tupi. Sadyang ganyan talaga mag-isip yung si Celso Ganyan talaga kapag may hinanakit ka sa mundo. Bahala yang si Celso. Matatauhan din yan sa binabato niyang kasamaan kay Mang Solomon. Ang bait-bait ng matanda tapos ginaganon lang niya. Wala talagang utang na loob. Kung tutusin, pasalamat siya. Kung hindi dahil sa matandang hinahamak niya, patay na siya ngayon Buwis buhay ang ginawa ni Mang Solomon para maipanganak siya ng nanay niya. Tapos ngayon ang sama niya kung makapagsalita. Wika ni Gardo. Sinabi mo pa. Kaya nga binabara ko yan minsan sumusobra na. Akala mo kung sino magsalita Teka, nawala si Mang Solomon Ang bilis maglakad Nandito lang yung kanina Baka lumiko sa kabilang daan. Alam mo naman yan si Mang Solomon, di ba? Basta may daan, tatahakin niya talaga. Halika na nga pare, umuwi na tayo. Marami ng lamok dito sa kubo Umalis na ang magkakaibigan dahil sila na lamang ang nakatambay sa kubo. Wala nang tao sa kabila. Kanina pa nakauwi. At isa pa, ang kinalalagyan nila ay minsan nang may natagpo ang biktima ng aswang. 2 beses na nangyari. Una ay naratnan pang buhay dahil sugat lamang ang natamo.
Yung pangalawa ay namatay dahil matagal dumating ang saklolo. Maraming taon na rin ang nakalipas. Siguro'y nasa 12 taon na. Bukod sa aswang, malakas din ang banta ng mga engkanto sa kagubatan. Marami ng taong naligaw at nang natagpuan ay wala na sa sarili. Hindi na rin may pagkakaila dahil ang munting baryo ay nasa kalagitnaan ng bulubundukin kung saan nagkakapalan ang kagubatan na may naglalakihang matatandang mga puno. Minsan na rin nagkagulo ang taong bayan dahil dito. Araw ng Sabado, nang dumayo sa sentro si Mang Solomon, dagsaan dahil namigay ng kaunting tulong ang mayor ng bayan. Habang nasa pila, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang bulong-bulungan ng mga tao. Mare, sa sityo namin kagabi may nagparamdam na aswang. Diyos ko, nataranta ako eh. Kamuntikan pa akong lumabas dahil sa pagkawala sa sarili. Mabuti na nga lang nandun yung asawa ko para pigilan ako eh. Kung hindi, baka ako na yung pinagpipiesta ng nilalang na yun. Wika ng isang babae. Talaga ba? Naku, ang asawa kong si Omar, pagka-uwi niya galing sa trabaho sa palayan may nakasalubong daw na aswang eh. Malaking aso raw. Mabuti na lang may dala siyang itak kaya hindi siya inatake. Natakot yata sa asawa ko eh. Wika ng isa pang babae. Ay kayong dalawa, wag na kayong magtaka kung may nagpaparamdam. Ay nangyari na yan noon eh. Hindi na rin nakakapagtaka kung muli silang manggulo. Ang sa atin na lang siguro ay mag-ingat kayo. Wika ng Ale. Baka naman pwede tayong magpatulong kay Mayor. Kahit dagdag tanod lang sa sityo natin para masiguradong kaligtasan. Tugon ng babae. Kahit pulis o militar pa ang ilaban mo sa aswang, walang kasiguraduhan. Ibang klase yung nilalang na yan eh. Kaya wag na lang talagang umasa. Mas mainam na lang siguro, wag lumabas ng bahay pagsapit ng dilim para maiwasan. Ay kung sa bagay, may nabalitaan nga ako dati na antingero eh. Napatay ng aswang. May panlaban pa yun pero natalo pa rin. Nagpatuloy ang usapan ng mga babae. Nasa unahan si Mang Solomon. Tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Ang sityo na kanilang tinutukoy, malayo na sa sityong kanyang kinabibilangan. Hindi niya na ito naaabot sa isinasagawang orasyon gabi-gabi. Kahit siksikan ang mga tao, napansin ni Mang Solomon ang pangingibabaw ng kakaibang enerhiya. Maging ang bertud na tangan ay nagsimulang maging aktibo. Pinakiramdaman niya ng gusto ang enerhiyang iyon. Pero sa paglipas ng ilang sandali ay unti-unti itong nawawala. Susundan niya sana. Hahanapin. Kaso nga lang hindi na nagawa dahil siya na ang nasa unahan ng linya. Magandang araw sa inyo, Mang Solomon. Ikinakatawa kong makita kayo ng personal. Kumusta po ang buhay? Hindi ba kayo nahihirapan gayong hindi kayo nakakakita? Kung gusto nyo, pwede ko kayong dalhin sa kakilala kong doktor. Ipatingin natin yung mga mata nyo. Payag ho ba kayo? Wika ng mayor. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Mayor. Pero hindi na ho siguro. Maayos naman po ang buhay ko sa kabila ng pagiging bulag. Bagyang nasagi ang pagkatao ng mayor sa pagtanggi ng matanda. Nasanay itong umuoo kagad kung sino ang kausap. Ngumiti na lamang ito kahit medyo nainis. Oh, sige. Tanggapin nyo na lang po tong 5 kilo ng bigas, 3 delata, 2 noodles, 1 dosenang kape at asukal. Maligayang araw po sa inyo ha. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Tinanggap ni Mang Solomon ang ibinigay ng mayor. Mas lalo namang sumama ang loob ng huli dahil hindi man lamang nagpasalamat ang matanda. Dumiretso na ito sa pag-uwi. Mag-isa lamang siyang naglalakad.
Pero pagdating sa unahan ay meron ng kasama dahil humabol si Gardo. Mang Solomon, ako po to si Gardo, kapitbahay nyo. Nasa iisang sityo lang ho tayo. Ako na ho ang magbubuhat niyan, mabigat pa naman. Ay sigurado ka ba Iho? Maraming salamat sa iyo. Mang Solomon, huwag niyo sanang mamasamay ng itatanong ko Bakit niyo po tinanggihan ng mayor? Bira lang ho siyang tumulong sa atin Sana tinanggap niyo na ho para mapakinabangan naman natin yung pagboto sa kanya. Kailanman ay hindi ako boboto sa kahit sino Iho. Hindi ako nakakapagsulat dahil hindi naman ako nakakakita. Ay, oo nga pala. Pasensya na ho kayo, nakalimutan ko Pero kung kayo ho yung tatanungin, kung makakaboto ho kayo, iboboto niyo ho ba si Mayor? Hindi. Bakit naman po? Mabait naman siya kahit na bihira lang magbigay ng ayuda. At saka kahit papano may malasakit din. Naitikom ni Gardo ang bibig nang makitang hindi siya pinapansin ni Mang Solomon. Dire-diretso lang ito sa paglakad sa gabay ng kanyang tungkod. Naging alisto naman siya kung sakaling matumba ang matanda. Inalis din ang mga bato at ibang nakaharang sa daanan. Hinatid niya ito hanggang sa mismong tahanan. Mang Solomon, ilalagay ko na lang po ito sa mesa Nakaiwalay na po ang delata, noodles, bigas, kape. Tapos nasa lagayan na rin ang asukal. Gusto niyo po bang magkape? Ipapagtimpla ko po kayo. Napabuntong hininga si Gardo nang mapansing nakarap lang sa bintana ang matanda. Walang balak na kumibo sa kanya. Nang mapansing walang laman ang takore, nilagyan niya ng tubig at saka pinakuluan. Kumuha na rin siya ng mga panggatong sa labas nang sana'y magluto na rin ng kanin, kaso nga lang pinigilan siya ni Mang Solomon. Hindi mo na kailangang gawin yan, Iho. Umuwi ka na. Gusto ko mapag-isa. O sige ho. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng kape. Kumukulo na rin ho kasi yung tubig Sandali lang ho Minadali niya ang pagtitimpla ng kape. Nararamdaman ang pagkainis ng matanda sa kanya. Pagkatapos ay formal na nagpaalam. Nasa mesa na po ang tasa ng kape, Mang Solomon. May nakita akong tinapay sa basket pero may amag na. Sa pagbalik ko po magdadala ako ng tinapay. Bata, napakadaldal mo rin ano. Umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi na nakapagsalita si Gardo. Tumalikod na lamang siya at dahan-dahang umalis. Pero pagdating sa unahan, lumingon at napansing nagsasalita si Mang Solomon. Hindi na sana papansinin ng binata, kaso nga lang parang may kausap ito. Naintriga siya kung kaya't palihim na bumalik sa tahanan nito. Sa likod siya dumaan upang hindi mapansin ng matanda. Maingat ding humakbang, yung tipong hindi makakagawa ng ingay kahit ang pagyapak sa lupa. Dumiretso na siya sa silong. Sinilip sa siwang ng sahig na kawayan ang kinalalagyan nito. Nakarap sa kabilang upuan si Mang Solomon. Patuloy na nagsasalita na para bang meron talagang kausap. Pero walang ibang tao kung hindi siya lamang. Makalipas ang ilang sandali, naalerto si Gardo nang yumuko bigla sa kanyang kinalalagyan ang matanda. Sa takot at pagkabigla, kumaripas siya ng takbo doon sa lugar. Teka, nakita ako ni Mang Solomon, pero paano? Bulag naman siya. Sandali lang, hindi kaya nakakakita yun pero... Wika ni Gardo sa sarili. Binalikan niya ang pagyuko ni Mang Solomon sa kanyang kinalalagyan kanina. Sigurado siyang ang kilos na iyon ay kilos ng nakakakita. Sa puntong ito,
Tila naniniwala siya na meron ngang kakaiba sa matanda. Dahil dito, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Nagmamadali siyang umuwi at hinanap ang mga kaibigan na si Celso at Tupi. Ibabalita sana ang natuklasan kay Mang Solomon, pero napaurong ito matapos maramdamang may puwersang pumipigil sa kanya. Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan? Hindi ka ba tatagay, Gardo? Wika ni Tupi. Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap Wika ni Celso. Gusto sana magsalita ni Gardo, subalit hindi niya maibuka ang bibig. Paunti-unti na rin siyang nahihilo at nang mapatingin sa kakahuyan sa unahan, nagtaka na lamang dahil parang may nakikitang bulto ng tao. Ilang sandali pa ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang mahigit 1 oras, nahimasmasan din si Gardo. Bumungad ang nag-aalalang mga kaibigan. Sila na rin ang nagdala sa kanya sa bahay. Nang maalala ang nangyari ay natakot siyang magsalita. Nang mapag-isa, naglakas loob siyang pumunta sa tahanan ni Mang Solomon upang hindi mahalata. Ginawa niya ang makakaya para umaktong walang nangyari, lalo na noong pumuslit siya sa silong. Tao po, Mang Solomon, ako po to si Gardo. May dala po akong tinapay saka kaunting pansit at kanin. Nagapunan na ho ba kayo? Kung hindi pa, sakto ho tong dala ko. Mang Solomon, papasok na ho ako ha. Maingat na pumasok si Gardo sa bahay ng matanda. Siya na rin ang nagsindi ng mga kandila dahil madilim sa loob. May liwanag pa naman sa labas, pero dahil isang bintana lamang ang nakabukas, may kadiliman. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng bahay. Wala namang kahina-hinala dahil maliban sa mesa, mga upuan, papag at nag-iisang cabinet, wala nang ibang mga gamit. Masyado ding malinis at walang kalat. Walang kwarto. Malawak lang ang sala na diretso kagad ng kusina. Nagtataka rin siya dahil maayos na nakahanay ang mga pagkain na nasa mesa na hindi naman kanina noong naroon siya. Mainit din ang takore at merong pang baga sa lutuan. Halatang may gumawa ng gawaing kusina. Nang tignan niya ang kaldero, merong kanin at lutong gulay. Pantay na pantay pa ang pagkakahiwa. Nahimay ng mabuti ang malunggay. Sandali lang. Parang imposible naman tong magawa ng bulag. Napatawa na lang si Gardo sa naisip. Kamuntikan pang mabitawan ang takip ng kaldero. Paglingon niya, bumungad si Mang Solomon. Nakatindig. Diretso ang tingin sa kanya. Nang makabawi ay magalang siyang bumati sa matanda. Magandang araw po, Mang Solomon. Tinatawag ko po kayo pero hindi kayo sumasagot eh. Saan ho ba kayo galing? May dala akong tinapay sa kakanin at kaunting ulam. Hindi ko ho alam na nakapagluto ng pala kayo. Bakit ka ba nandito? Hindi ba naging klaro sa'yo ang sinabi ko kanina? Ang alin po? Marami kasi kayo nasabi kanina eh. Kaya hindi ko alam kung alin doon ang tinutukoy nyo. Pagmamaang-maanga ni Gardo. Pero kinakabahan na ito. Tumalikod si Mang Solomon at marahang naupo sa unahan. Mukhang kabisado na ng matanda kung saan nakalagay ang mga gamit. Dahil inabot pa nito ang debateryang radyo at saka pinaandar. Naupo na lang din si Gardo at pinagmasda ng matanda. Kung susulyapan nito, parang ordinaryong bulag lamang pero pag tinitigang mabuti at pinakiramdaman, mapapansin talaga na merong kakaiba. Naguguluhan na siya sa iba't ibang ideya na pumapasok sa isipan.
hanggang sa nagsalita muli si Mang Solomon. Minamanmanan mo ba ako, iho? Noong umalis ka kanina, alam kong bumalik ka at nakikinig sa usapan namin. May binabalak ka ba? Umurong ang dila ni Gardo sabay tayo mula sa upuan. Ngayon pa lang, malinaw na sa kanya ang nangyari kanina. Si Mang Solomon na rin mismo ang nagsabi na hindi siya nagkakamali ng hinala. Ano ba talagang sadya mo sa akin, iho? Batid kong may mabuti kang puso, pero hindi ako sigurado kung ano nga bang binabalak mo at kung bakit bigla ka nalang dumidikit sa akin tapos nagpupunta ka dito sa bahay ko. Kasi Mang Solomon, wala naman po akong binabalak. Nagpunta lang po ako dito para magbigay ng kaunting tulong. Yun lang naman po. Pasensya na ho kung nagdududa kayo sa pagpunta ko dito. Huwag kang magsinungaling. Nararamdaman ko. Hindi yan ang pakay mo sa akin. Nanlamig ang mga kamay ni Gardo nang lumingon sa kanyang kinalalagyan si Mang Solomon. Habang tumatagal, may nakikita siyang figura ng tao sa may bintana. Isang maitim na bulto, pero hindi ganong kalinaw. Bahagya itong malabo. Mang Solomon, malapit na po palang magdilim ng sobra, no? Uwi na ho ako. Babalik na lang ho siguro ako sa ibang araw para dalan ka ng tinapay. Nasa lamesa na po yung mga dala ko, ha. Kumain na lang ho kayo kapag nagutom na. Mauna na po ako. Nagmamadali siyang umalis. Kamuntikan pang maiwan ang tsinelas dahil sa figurang nasa bintana. Doon lang niya naramdaman ang kakaibang hangin sa loob ng tahanan ng matandang bulag. Silang dalawa lang ang naroon, pero parang may ibang kasama. Umuwi siyang hindi maintindihan ang nararamdaman. Nang makauwi na si Gardo, lumapit sa mesa si Mang Solomon at kinain ang dala ng binata. Habang kumakain, napapaisip siya sa kilos nito. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang kaibigan na pinangalanan niyang Gido. Sa tingin mo, may masamang binabalak ba ang batang yon? Lumitaw sa kanyang harapan ang itim na anino. Nag-usap sila, pero dahil hindi pareho ng lahing pinanggalingan, magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa kilos ni Gardo. Ako nang bahala sa isang yun. Pwede ko siyang parusahan o hindi kaya dalhin sa aming mundo. Pwede ko rin siyang patayin. Hindi na siguro. Mabuting tao si Gardo. Nararamdaman ko ang kabutihan ng kanyang puso. Hindi siya kasing sama ng inaakala mo. Sadya sigurong may gusto lang malaman na kung ano. Ganyan naman ang ibang tao. Kapag may napapansin kakaiba gustong alamin. Hayaan mo siya. Hindi siya banta sa atin. Siguro pa nga ay makakatulong yan. Makakatulong. Sa anong paraan? Pili lamang ang taong nakakatulong sa katulad kong engkanto. Hindi lahat katulad mo, Solomon. Buo na ang desisyon ko. Gido, hindi mo gagalawin si Gardo. Hanggat wala siyang ginagawang masama, hindi mo siya papakitaan ng anuman. Habang patuloy ang usapan, sa kabilang banda, natulala si Gardo sa nasaksiyan. Nakasilip siya ngayon sa maliit na butas sa dingding at kitang-kita kung paano makipag-usap si Mang Solomon sa maitim na bulto. Malinaw niyang napapakinggan ang salita ng matanda, pero bahagyang malabo sa pandinig ang sinasabi ng figura. Bago siya mahuli, dahan-dahan nang umalis, pero hindi pa nakakalayo nang marinig ang pagtawag ng matanda. Bumalik ka pala, Gardo, ha? Gaano ka nakatagal dito? Hindi makasagot si Gardo. Mas lalo siyang nanginig sa ipinakitang reaksyon ng Mang Solomon. Dagdag pa ang maitim na bulto.
nakalutang sa hangin na nasa kanyang likuran. Huwag kang matakot. Halika, doon tayo sa loob mag-usap. Wala sa sariling sumunod si Gardo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Sadyang may bumulong sa kanya na sundin ang sinabi ni Mang Solomon. Pagdating sa loob, magkaharap silang nakaupo. Pinagpapawisan na siya habang patingin-tingin sa maitim na bulto. Nailang pat natatakot dahil ilang minutong nanatiling tahimik ang matanda bago ito nagsalita. Nakikita mo rin siya, ano? Huwag kang matakot kay Gido. Kaibigan ko siya, ang aking gabay. Hindi ko alam kung anong meron ka, Gardo, kung bakit nakikita mo ang isang engkanto. Ano ho? Engkanto? Engkanto ho yan? Sa puntong ito, nanlamig na siya sa kinaupuan nang malaman kung anong klaseng nilalang ang nakikita. Dito na rin niya napagtanto na tama ang usap-usapang nababalitaan na meron ngang elementong gabay ang matandang bulag. Nalinawan na siya kung bakit parang nakakakita pa rin ito. Hindi mo lang siya nakikita. Naririnig mo rin. Tama ba? Opo. Pero hindi malinaw. Teka, Mang Solomon. Talaga bang totoo na may gabay kang elemento? Isang engkanto? Kaya ba parang nakakakita ka pa rin kahit bulag? Oo. Sige doon na engkanto kong gabay ang naging sandalan at pag-asa ko sa paggalaw sa araw-araw. May tanong ka pa ba? Naguguluhan si Gardo kung ano ang sasabihin. Sa pagkalito ay hindi na lamang siya nagsalita. Naupo na lamang siya. Palipat-lipat ang tingin kay Mang Solomon at sa itim na bulto. Makalipas ang ilang sandali, ang takot niya'y napalitan ng gaan ng kalooban. Sa kabila ng presensya ng isang elemento, napansin niya ang matandang bulag na palagi na siyang kinakausap. Gardo, talaga bang isa kang ordinaryong tao? May nakikita ako na kaya mong gawin eh. Higit pa sa inaakala mo. Po? Ano naman po yun, Mang Solomon? Tambay lang naman ako. Wala nga akong ambag sa buhay ng ibang tao. Tugon ni Gardo. Huwag ka munang umuwi. Dumito ka sa tahanan ko para malaman mo kung ano ang aking tinutukoy. Meron kang natural na kakayahan na maaaring magamit para malabanan ang banta ng panganib at kasamaan ng ibang lahi na kasabayan nating nabubuhay sa mundong ito. Sa mga sinabi ni Mang Solomon, mas lalo siyang naguluhan, kaya hindi na lamang pinansin. Hindi niya rin alam kung ano ang nangyari, kung bakit nanatili siya sa tahanan katulad ng sinabi nito. Makalipas ang ilang oras, unti-unti na siyang nagtataka sa kakaibang ihip ng hangin. Pasado 8:00 nang lumabas si Gardo. Hindi siya makatulog sa loob. Gising pa rin naman si Mang Solomon na kanina pa nakaupo. Hindi siya kinibo. Hindi na rin niya nakikita ang maitim na bulto. Magmula nang dumilim ang paligid ay nawala na ito sa lugar. Baka nandito lang yun sa paligid . Hindi ko lang makita kasi maitim . Pero yung kanto nga ba yun? Ang hirap paniwalaan pero parang totoo naman. Ganito siguro yung napapala ng mga tao mag-isa sa buhay, no? Nilalapitan ng mga engkanto at sinasamahan. Wika ni Gardo. Bigla itong napaayos nang kilabutan sa biglaang paghampas ng hangin. Sinundan pa ito ng masangsang na amoy. Napalinga siya at mula sa hindi kalayuan, sa likod ng mga puno nakita niya ang isang figura. Maitim, subalit lumilitaw ang nanlilisik na mga mata. Sa sobrang tindi ng pag-alingasaw,
ang dalawang palad na ang itinakip sa kanyang ilong. Napaisip pa si Gardo na baka ito ang inkantong gabay ni Mang Solomon. Pero nang silipin niya sa loob ang matanda, laking gulat niya dahil magkausap ang dalawa. Masama na ang kanyang kutob kung kaya't sinabihan niya ang matandang bulag. Mang Solomon, may nilalang sa kakao yan, oh. Aswang siguro. Ano pong gagawin natin? Ano sa tingin mo? Anong gagawin sa mga nilalang na yan? Sandaling natigilan si Gardo sa pagbabalik ng tanong ni Mang Solomon. Bago pa man siya makapagsalita, nauna na itong lumabas. May bitbit na itak sa kanan habang tungkod naman ang kabila. Kumuha rin siya ng patalim sa kusina at nagmamadaling sumunod. Ang nangyaring habulan ay umabot sa pinakamasukal na bahagi ng kakahuyan. Magkarap na si Mang Solomon at ang aswang. Dito niya nasaksihan kung paanong makipaglaban ang matanda sa kabila ng pagiging bulag. Bawat taga ay tumatama sa katawan ng aswang kahit mabilis itong kumilos. Nakikita rin niya kung paano ito gabayan ng inkantong itim. Sa uli ay bumagsak na lamang ang nilalang. Wala nang buhay. Bumaha sa lupa ang masangsang na dugo. Si Gardo na nakatayo sa unahan, hindi makapaniwala sa lahat ng naganap. Sindihan mo, iho. Dalian mo, bago pa mabuhay uli ang isang yan. Kaagad niyang sinalo ang posporong inihagis ni Mang Solomon. Nagdadalawang isip pa siya kung susunod ba o hindi. Pero sa huli, napansin na lamang ang paglaki ng apoy na dahang-dahang tumutupok sa bangkay ng aswang. Nakita mo na. Ikaw ang unang nakapansin sa aswang. Mas mabilis mo siyang nakita kaysa sa akin. Halika na, umuwi na tayo. Wika ni Mang Solomon. Nauna siyang lumakad pabalik ng tahanan. Nagmamadali ng sumunod ang binata nang maramdaman ang presensya ng inkantong gabay sa kanyang likuran. Pagdating sa tahanan, hindi niya napigilang magtanong. Ang galing mo palang makipaglaban, Mang Solomon. Umamin nga ho kayo. Hindi ka bulag ano? Ganyan lang talaga ang kulay ng mga mata nyo. Nakakakita ho kayo. Tama ho ba? Diyan ka nagkakamali, iho. Bulag ako, pero nakakakita dahil sa gabay ni Gido. Matanong ko lang ho, Manong. Bakit pala Gido ang pangalan niya? Tapos, paano ka ginagabayan ng isang engkanto? Kinokontrol niya ba yung katawan at isipan niyo? Etong batang to napakaraming tanong eh. Ang daldal mo. Akin na ang posporo. Maninigarilyo ako. Inabot niya dito ang posporo. Naupo naman ang matanda at pasimpleng sinindihan ang tabakong iniwan kanina. At dahil hindi siya sinagot nito, lumipas ang gabi na hindi yon mawala sa kanyang isipan. Kinabukasan maagang lumabas ng bahay si Gardo, pero natigilan matapos makita ang mga kaibigan na napadahan. Katulad niya, nagulat sina Celso at Tupi. Hala ka, anong ginagawa mo sa bahay ni Mang Solomon? Teka, nagdanakaw ka na? Hoy, hindi ako nagdanakaw ah. Bakit naman ako magdanakaw? Sa bulag pa, hindi ako ganyan. Baka naging magkaibigan na kayo ng matandang bulag ah. Gado, pare, ako na mismo magsasabi sa'yo. Tigilan mo ang paglapit sa matandang yan. Mapapahama ka lang. Ayak ka na naman eh. Celso, pwede ba kahit ngayong araw lang? May masabi ka namang maganda kay Mang Solomon. Inaano ka ba niya? Kung makapagsalita ka naman, akala mo ginawang ka na masama. Ay, kayong dalawa. Dinalhan ko lang ng tinapay si Mang Solomon. Umuwi kasi yung kapatid ko kahapon eh. Nagdala ng marami, kaya binigay ko sa kanya, baka masayang eh. O tignan mo na. Mabuti pa itong kaibigan natin. May ginagawang mabuti para sa kapwa.
Ikaw puro panghuhusga. Halika na nga. Ang aga-aga ang ingay natin. Bandang 3:00 ng hapon, muling naglakbay si Mang Solomon. Katulad ng nakasanayang gawain ay binaybay niya ang kabaan ng daan. Sa paglilibot sa buong sitio, naamoy niya ang samyo ng aswang. Kaagad naman itong naaktuhan pero hindi magawang makalapit dahil sa pagharang ng 2 bata na nagmano sa kanya. Kinausap pa siya ng mga paslit, kaya naman nawala ang pansin sa aswang. Nabaling ang atensyon sa mga kabataan. Binigyan na lamang niya ito ng oras. Masyadong mabait ang mga ito. Nag-abot pa ng candy at chichirya. Sa kabilang banda naman, nakasalubong ni Gardo ang isang lalaki na mabilis ang hakbang. Sa sandaling nagkatapat sila, natigilan siya nang makilala ang amoy nito. Nang lingunin, mabilis na nakaliko sa kanto at hindi na naabutan. Dumiretso na lamang siya sa paglalakad. Nakita niya si Mang Solomon na pinapalibutan ng mga kabataan. Kanya-kanya sa pag-abot na mga pagkain kaya naman nilapitan niya ito. Mga bata, huwag kayo masyadong dumikit kay Mang Solomon, baka matumbayan. Ang dami namang candy niyan, tama na yan. Hindi niya naman makakain lahat yan eh. Wika ni Gardo. Nag-alisan ang mga kabataan. Kinausap din siya ni Mang Solomon. Nakita mo ang aswang ano? Naaamoy ko ang samyo niya sa'yo. Halatang nagkasalubong kayong 2. Oy, teka lang, hindi ako aswang ha, Mang Solomon. Huwag mo namang sabihing naamoy mong samyo sa akin. Kinakabahan ako sa inyo eh. Pero tama ang sinabi ko, hindi ba? Nagkasalubong kayong 2. Napaisip si Gardo sa tinutukoy ng matanda. Dito niya rin napagtanto na ang lalaking nakasalubong, tama ang kanyang hinala, isa nga itong nilalang. May lalaki po ako nakasalubong eh. Kamoy niya yung aswang na pinuksahan niyo kagabi. Yun po ba yun? Yan ang sinasabi ko. Meron kang uri ng kakayahan. Kahit nasaan yung tao ang nilalang, kaagad mong nalalaman kung ano siya. Napakamot sa noo si Gardo sa narinig. Magtatanong pa sana siya, pero dumiretso na sa paglalakad si Mang Solomon. Kahit sino naman siguro kapag nakaamoy ng ganun, may isip talaga na hindi pangkaraniwang tao. Inuuto yata ako ng matandang to eh. Wika ni Gardo habang tinatanaw ang papalayong si Mang Solomon. Pero napapaisip din siya sa mga sinabi nito. Nang makapagdesisyon, sinundan niya ang matanda. Hindi na naabutan dahil hindi niya alam kung saang kanto dumaan. Dumiretso na lamang siya sa bahay nito at doon nag-intay. Habang nakaupo sa bakuran, napansin niya ang kakaibang ihip ng hangin, katulad nung nakaraang gabi. Kinabahan siya sa ideyang baka may aswang nalilitaw. Sa pagkataranta, kaagad siyang naghanap ng patalim. Sakto namang may nakasabit sa silong. Naging alisto na ang binata. Wala palang pinipili ang mga aswang ah. May araw man o wala, nagpaparamdam. Subukan lang talaga niya na lumapit sa akin. Puputulan ko yan ng ulo. Wika sa sarili habang naglilibot ang mga mata sa paligid. Ilang sandali pa, nagmamadali na siya sa pagsuot sa kakahuyan nang marinig ang mumunting kaluskos at sigaw. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan. Basta-basta na lamang tumakbo sa lugar. Inalam ang nangyari. Nang makarating sa gitna ng kakahuyan, napatigil siya nang biglang makita si Mang Solomon na kasalukuyang kinakalaban ang aswang. Walang kahirap-hirap nitong itinumba ang nilalang na bumulagta na lamang sa lupa. Tinignan niya lang ito pero napansin pala siya.
Halika dito, iho. Alam kong nandyan ka sa tabi. Dumito ka. Lumabas si Gardo sa pagkakatago sa likuran ng puno at lumapit sa matanda. Kaagad niyang nakuha ang nais ipaiwatig nito. Siya na mismo ang nagligpit ng bangkay. Gumabay naman si Mang Solomon. Hindi niya rin maiwasang mapasabi sa sarili. Ginagawa lang yata akong utosan dito eh. Aalamin ko lang sana kung gaano katotoo na meron siyang gabay na engkanto. Nautusan pa nga. Sunod-sunod ang naging buntong hininga ni Gardo habang sumusunod kay Mang Solomon sa tahanan nito. Sakto namang madilim na, kung kaya't nanatili muna siya para makapagluto ng hapunan. Habang abala sa kusina, tahimik lang na nakaupo ang matanda. Sabay na rin silang kumain. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama, unti-unti nang nakumbinsi ni Gardo na hindi pangkaraniwan ang kanyang kaharap. Hindi lang dahil sa meron itong gabay na engkanto. May kakaiba sa pagkatao kahit siya ay hindi maipaliwanag. Nang sumapit ang eksaktong 9:00, nasa tahanan pa rin ng matandang bulag si Gardo. Naisipan niyang umuwi kanina pero isinantabi sa kadailanan na gusto pang masaksihan ang susunod na gagawin at kakayahan ni Mang Solomon. Hindi naman ito ipinagkait ng pagkakataon dahil makalipas lamang ang ilang sandali. May kaluskos sa kakawian, sinundan ng malakas na huni ng isang nilalang. Bago pa man niya matawag ang pangalan ng matanda, nauna na itong lumakad papunta sa lugar. Kalmado, mabagal ang pagakbang. Nang makadampot ng itak ay sumunod na siya. Sa kabilang bahagi ng kakawian nakarating si Gardo. Pakiramdam niya ay napaglalaroan siya dahil naging pare-pareho ang nakikita. Magkakahugis ang lahat ng puno at mga halaman. Hindi na rin niya makita si Mang Solomon na kanina ay nasa unahan niya lang. Nangibabaw sa hangin ang hiyaw ng nilalang. Kahit boses lamang ang napakinggan ay nakakakilabot na. Hindi tumigil si Gardo sa kabila ng nararamdamang takot. Hinanap niya ang pinagmula ng ingay. Pagdating sa unahan, nagulantang siya sa nakita. Kasalukuyang sinasaksak ni Mang Solomon ang isang aswang na merong pakpak. Tumatama ang bawat atake ng matanda. Walang palya. Samantalang napapabaluktot na ang nilalang, nakalaunan ay humandusay na sa lupa. Bago pa man mapansin ni Mang Solomon, nagmamadali na siyang umalis at bumalik ng tahanan. Buti naman hindi ako napansin. Paniguradong ako na naman yung uutusan na iligpit yung patay na aswang eh. Nakakakilabot na nga kapag buhay, lalo na kapag patay. Bahala na nga siya dun. Marunong siyang pumatay. Siguro naman, marunong din siya magligpit ng bangkay. Ilang sandali pa. Napansin ni Gardo ang usok mula sa loob ng kakawian. Doon ito sa bahaging pinanggalingan niya kanina. Ayun, sinunog nga. Bahala na siya dun. Kaya niya na yan. Naupo na lamang siya at inantay ang pagbabalik ng matanda. Pero lumipas na lamang ang mahigit 2 oras. Hindi pa ito bumabalik sa tahanan. Palakad-lakad na sa bakuran si Gardo. Naging malikot ang mga mata, lalo na sa tuwing may kakaluskos na nagmumula sa kakawian. Lumalalim na ang gabi subalit wala pa rin si Mang Solomon. Nang hindi na mapakali sa pag-aalala, naghanap siya ng pang-ilaw. May nakitang sulo. Sinindihan at binaybay ang madilim na kakawian. Kahit matanda, pasaway pa rin ah. Gabing-gabi na hindi pa rin umuwi. Saan kaya nagsuot yun? Imposible namang nilamon siya ng aswang. Napatay niya nga yun eh. Ito talagang si Mang Solomon, matanda na nga, bulag pa. Nagawa pang gumala. Saan ko kaya hanapin yun?
Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Binalikan ni Gardo ang bahagi ng kakawyan kung saan nakita si Mang Solomon na kinakalaban ang aswang. Abo na lamang ang naroon. Wala ni isang bakas ng matanda ang naiwan. Nilibot niya ang buong paligid pero wala pa rin. Susubukan na sana sa kabilang banda kung saan nakalagay ang naglalakihang puno ng balete. Pero dahil sa ideyang posible siyang mapaglaruan ng mga engkanto ay hindi na ginawa. Lalakad na sana siya palis. Nang marinig ang pagsasalita ng kung sino, ibinalik niya ang tingin sa puno ng balete. Ilang sandali pa'y nakita si Mang Solomon na nakayuko na parang nagdarasal. Sa puntong ito, nakaisip na naman siya ng ideya sa matanda. Teka, sinasamba ba ni Mang Solomon yung puno? Yung engkanto? Ano ba talaga? Kinilabutan ng binata kaya nagmamadali siyang umalis. Subalit pagdating sa bandang unahan, hindi na nakakilos nang makita ang figura ng aswang. Nakaharang ito sa dadaanan niya. Anak nang, ilang aswang ba yung makikita ko sa gabing to? Magpaawat naman kayo. Saktong meron siyang dalang itak. Ipinakita niya ito sa nilalang. Kaso nga lang hindi natakot. Salip ay lumapit pa ito at sumugod. Nataranta si Gardo. Wala siyang alam sa pakikipaglaban sa mga ganitong klaseng nilalang. Kumaripas siya ng takbo. Kamuntikan pang mamatay ang nakasinding sulo. Pero kahit saan siya magpunta, palaging humaharang ang aswang. Anak nang, o sige na nga, lumapit ka na lang. Total kahit saan ako pumunta nakasunod ka eh. Maglaban na lang tayo. Tapang-tapangan ni Gardo. Pero sa loob niya ay takot na ito. Susugurin na ng nilalang ang binata nang biglang dumating si Mang Solomon. Kinuha niya ang atensyon ng aswang. Nakahinga ng maluwag si Gardo. Nagmamadaling lumapit sa matanda at saka nagtago sa likuran nito. Ang lakas ng loob mong hamunin yung aswang, tapos duwag ka naman pala. Manong, hindi naman ako katulad mo na matapang eh. Sinubukan ko lang sindakin. Kaso hindi umubra. Mabuti na lang nandito ka. Ikaw na lang ho yung lumaban dyan. Ay nako, bueno, dumito ka lang. Manood ka kung paano ko itutumba ang isang yan. Wika ni Mang Solomon habang naglalakad papalapit sa aswang. Meron siyang dalang patalim. Nakagad na isaksak sa katawan ng nilalang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nasundan ni Gardo ang bawat galaw. Namalayan na lamang niya. Nakabagsak na sa lupa ang aswang. Balina ang leeg. Maraming saksak sa tiyan at dibdib. Nang nakandusay na ang bangkay nito, namayani ang mahabang katahimikan. Naramdaman din ni Gardo ang presensya ng gabay na engkanto. Makalipas ang ilang sandali, ang matanda na ang tumaboy sa kanya. Umuwi ka na, Gardo. Malalim na ang gabi. Kami na ni Gido ang bahala dito. Wala sa sariling tumalikod si Gardo. Nagmamadaling umalis ng kakawyan. Nagdadalawang isip pa siya kung saan uuwi. Sa bahay niya ba o sa tahanan ng matanda? Sa huli, bumalik siya sa sariling tahanan at dahil wala ang mga magulang, walang nagalit sa pag-uwi ng 10 oras ng gabi. Subalit hindi siya nakatulog dahil sa naging palaisipan. Bumabalik sa kanyang isipan ang ginawa ni Mang Solomon sa harapan mismo ng puno ng balete. May bali-balita noon. May taong pinaglaruan ng engkanto at hindi na nakabalik sa tahanan. Buhat dito, nagulat siya kung sino at ano ba talaga ang matanda kaya pagsapit ng bukas, maagang nagtungo sa tahanan nito. Gising na rin si Mang Solomon pagdating niya. Napaaga ka ata, iho.
Anong kailangan mo? Sinigurado muna ni Gardo na wala ang gabay na engkanto bago siya nagsalita. Nakita ko kayo kagabi sa Kakahuyan. Doon sa baging maraming puno ng balete. Nagdarasal kayo doon? Sinasamba niyo yung engkanto? Bakit mo naman nasabi yan? Anong batayan mo para masabing sinasamba ko mga engkanto? Kasi batay sa ginagawa niyo, parang nagdarasal kayo eh. Kaya siguro kayo ginagabayan ng engkanto dahil sinasamba mo ang lahi nila. Tama no? Akala ko pa naman mabuti kang tao. Yun pala, kumakapit ka sa ibang nilalang no para mabiyayaan ng pambihirang lakas. Natawa si Mang Solomon sa mga sinabi ng binata. Sadyang ang kay bata mo pa talaga para maintindihan ang ginagawa ng katulad ko. Pero para malinawan ka, sasagutin ko yan. Hindi ako sumasamba sa lahi ng mga engkanto. Naroon ako kagabi dahil may kahilingan ng kapatid ni Gido. Kinakausap ko siya sa pamamagitan ng sinasabi mong parang nagdarasal. Alam mo ba kung anong hiling niya? Aba malay ko. Kayo yung nag-uusap, ako yung tinanong mo. Gusto kanyang gabayan. Nakikita niyang may puso ka na para sa pakikipaglaban sa ibang nilalang, lalong-lalo na sa mga aswang. Ang lahi nila Gido, nahanay sa mabubuting engkanto na layong maghanap ng taong gagabayan. Mga taong matatapang na hindi natatakot sa anumang banta ng hamon ng buhay, lalong-lalo na pagdating sa pakikipaglaban sa ibang nilalang. Ay sus, dinamay niyo pa ako. Ako, gagabayan ng engkanto. Baka naman gusto niya akong paglaruan. Hindi po ako madaling mauto lalo na sa mga ganyang bagay. Wika ni Gardo. Ngumingiti pa ito habang nagsasalita. Napatigil na lamang siya nang mapansin ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon, hindi niya malaman kung ano ang magiging reaksyon dahil nagpakita sa kanya ang isang engkanto sa mismong wangis nito. Bago pa man makapagsalita, nawala na ang malay ng binata. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Gardo. Nakalimutan na sana niya ang dahilan ng pagkawala ng malay, pero pagmulat pa lang ng mga mata, bumungad na ang mukha ng engkanto. Kaso nga lang sa pagkakataong iyon, hindi na siya nawalan ng malay. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Kahit anong sabihin ni Gardo, nanatili ang nilalang sa kanyang harapan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, iho. Gusto kang gabayan ng engkantong nasa harapan mo. Hindi mo ito matatanggihan dahil siya ang pumili sa iyo. Tanggapin mo na lamang ng maluwag sa iyong puso, yakapin at makipagtulungan. Hindi lang naman ito para sa kanila. Lahat ng ito ay para sa ikaliligtas ng ating lugar. Marami ng aswang na naglipa na at ako'y matanda na eh. Hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Diyos. Panahon na para may pumalit na siyang magpapatuloy sa pagtatanggol sa mga tao. Mang Solomon, ano akala niyo sa akin, bayani? Hindi ako papayag Ordinaryong tambay lang ako. Walang ambag sa buhay. Nagiging konsumisyon nga ako ng mga tao dahil sa pagiging pasaway ko. Tapos sasabihin yung napili ako ng engkanto para sa ganitong bagay, sa ganyan? Hanep minsan na nga lang ako mapili, engkanto pa'y nakapili. Tugon ni Gardo. Ipinaintindi ni Mang Solomon ang lahat sa kanya, pero hindi siya nagpakumbinsi. Nang ayaw pa rin, hindi na lamang pinilit ng matanda. Umuwi na rin si Gardo dahil sumama ang pakiramdam. Lumipas ang mga araw na hindi pumupunta sa tahanan ni Mang Solomon si Gardo. Habang iniisip ang sinabi nitong gusto siyang gabayan ng engkanto, nangangamba siya sa kanyang sarili, kaya iniwasang mapagawi sa bahay
o kahit makasalubong ang matanda. Pero ang pagkakataon na ang gumawa ng paraan para tanggapin niya ang alok na ito. Nang gabi ng pagsundo niya sa kapatid na nagtatrabaho, hindi nila inaasahang may makakasalubong na nilalang. Aliw na aliw pa sila habang nag-uusap nang biglang nahila ang babae. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lamang ni Gardo ang kapatid. Marami ng kalmot sa katawan, lalong-lalo na sa muka at dibdib. Hindi na rin ito nakakilos sa labis na pananakit ng sugat. Nagawa pa niyang habulin ang nilalang, subalit madali lang itong nakawala. Wala rin siyang laban dito kung kaya't hindi na sinundan pa. Dali-dali niyang binuhat ang kapatid at dinala sa malapit na pagamutan. Kaso nga lang sa lubha ng kalagayan, nalagutan na ito ng hininga. Walang paglagyan ng galit ni Gardo. Pagkatapos ng libing ay nagpunta siya sa tahanan ni Mang Solomon. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kapatid mo, Iho. Alam kong masakit para sa iyo ang nangyari. Kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako. Nasaan ang engkantong gustong gumabay sa akin? Papahayag na ako. Matugis lamang ang aswang na pumatay sa kapatid ko. Dadalawa na nga lang kami. Ganito pa ang nangyari. Wika ni Gardo. Hindi nakasagot si Mang Solomon. Wala rin siyang balak na magsalita dahil alam niyang bugso lamang ito ng damdamin. Nang kalmado na ito ay dito na nagsalita si Mang Solomon. Gardo, hindi dahil gusto mong magigante, pwede ka nang gabayan ng engkanto. Ang ganitong bagay ay hindi naaayon sa desisyon ng tao. Babatay pa rin ito sa kagustuhan ng nasabing elemento at kung ano ang gusto ng tadhana. Saka na lamang natin pag-usapan kapag nasa kondisyon na ang puso't isipan mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Nakapag-isip na rin ho ako, Mang Solomon. Hindi lang naman para kay ate yung bagay na to eh. Sa panahon ngayon, marami nang napapabalitang ginagambala ng iba't ibang uri ng nilalang. Tama po kayo. Kailangan ng madagdagan ng pupuksa sa kanila. Handa na ako. Tutulong ako, Manong. Nang maramdaman ang pagiging totoo ni Gardo, ang engkanto na ang kusang lumitaw. Kumpara noon, hindi na siya natakot na muling makita ang nilalang. Katulad ni Mang Solomon na kayang makipag-usap sa gabay niyang engkanto, ganon din si Gardo. Malinaw na naririnig at naiintindihan ang sariling gabay. Kaagad nilang sinimulan ang napagkasunduan. Nanibago siya. Ito pa lamang ang unang beses na maranasan ang ganitong hiwaga. Sinanay siya ni Mang Solomon sa mga lihim na gawain. Lahat ay itinuro, maging ang konsentrasyon para mapadali ang pagtukoy sa kinalalagyan ng kalaban hanggang sa kung paanong basahin ang kilos ng engkantong gabay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang natutunan ni Gardo ang pamamaraan. Nahubog ng husto at naging handa na siya. Naging maayos ang pakikitungo sa engkantong gabay kung kaya't napadali na ang lahat. Gardo, hahayaan kitang lumabas ngayong gabi, pero siguraduhin mong makikinig ka sa gabay mo. Nabigyan mo na ba siya ng pangalan? Kung Gido ang tawag mo sa iyong gabay, Gado naman ang sa akin para hindi malayo sa pangalan ko, Manong. Ang pangit. Ang pangit mong magpangalan. Hindi na lang pinansin ni Gardo dahil mas nahatak ang atensyon niya sa posibleng mangyari ng gabing iyon. Nang dumating ang engkantong gabay, sabay silang umalis sa tahanan ng matanda. Nagtungo sa sityong kasalukuyang hinahamak ng aswang. Dito na rin unang naipamalas ni Gardo
ang husay sa nakuwang turo at aral kay Mang Solomon. Idagdag pa ang gabay na engkantong si Gado na nagresulta ng agarang pagpapabagsak sa mga nilalang. Sa pagbabagong buhay ni Gardo, maging ang mga kaibigan na si Tope at Celso, nagtataka, lalo at sa bahay na ni Mang Solomon siya umuwi. Sa tingin ko, naawa na yung kaibigan natin sa matandang bulag na yan eh. Tama talaga ang kutob ko. Kunyari, misteryoso may binabalak pala. Masama pa. Tignan mo sa susunod na mga buwan o taon. Hindi lang si Gardo ang bibiktimahin yan. Ano ba, Celso? Ang sama-sama mong mag-isip. Malay natin kung ano ba talagang nangyayari. Isa pa, wala nang pamilyang inuuwian si Gardo. Itinumba na rin ng tauhan ni Mayor ang bahay nila. Kung kaya ko lang kupkupin si Gardo malamang sa bahay siya umuwi kaso hindi pwede. Ikaw ba? Patitirahin mo ba yung kaibigan natin sa inyo? Hindi ba? Kaya wag na natin pag-isipan na masama yung matanda. Tinutulungan lang ni Mang Solomon si Gardo. Yun lang yon. Ewan, basta wala akong tiwala sa matandang yan. Di wag kang magtiwala. Wala namang namimilit sa'yo Wag ka nalang magsalita ng kung ano-ano. Basta ako, kung nasa mabuting kalagayan si Gardo, ayos na sa akin yon. Lingid sa kalaman ng dalawa, malinaw silang naririnig ni Gardo kahit ilang metro pa ang layo nito sa kanilang kinalalagyan. Masaya na rin siya. Naiintindihan ni Tope ang nangyayari. Nasa usapan din nila ni Gado na iwasan na muna ang malalim na relasyon sa kapwa-tao upang mapanatiling protektado ang kasunduan at koneksyon nilang dalawa. Hindi nais ni Gado na sumaway kaya't isinakripisyo ang pagkakaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon. Patuloy pa ring namimeste ang aswang sa mga tao at iba't ibang lugar. May pagkakataon pa na magkahiwalay sila ni Mang Solomon dahil hindi lang iisa ang ginagambala ng mga nilalang. Sa kabila nito, iisa lang ang nagiging resulta. Umuuwi silang parehong napuksa ang kinalabang aswang. Kumusta ang pagbabago ng buhay mo, Eho? Nasanay ka na ba? O may pagkakataong naninibago pa rin? Nasanay na ho, Mang Solomon. Ang sarap sa pakiramdam na nakatulong sa ibang tao. Nakakapanibago nung una dahil hindi pang karaniwang nilalang ang gumagabay sa akin pero habang tumatagal, nagkakasundo kami. Naituring ko ng kapatid si Gado Hindi niya ako pinapabayaan at lahat ng dapat malaman pinapaalam niya sa akin. Ikinagagala kong isa ako sa mga taong nabigyan ng pagkakataon na magabayan. Malaki ang pasasalamat ko sa lahi ni Gado. Hindi rin po ako makapaniwala na may ganong klaseng engkanto pala. Akala ko lahat sila masama Meron pala mapagkakatiwalaan at maaasahan. Pareho tayo ng winika nung una kong nakatagpo si Gado. Asahan mong marami ka pang matututunan sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, ingatan mong pinagkalob sa'yo. Oo, Manong. Yung dating tambay, ngayon maaasahan ng pumuksa ng aswang. Maraming salamat sa iyo, Mang Solomon. Maraming salamat sa gabay ng ermitanyong bulag.